sa dakilang Diyos Ama, upang atin ang makanggan, buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon, upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo, ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan, kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan.
na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman may patatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ng lahat sa kaniyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Laslet Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Batay sa ating karanasan, natutuwa tayo kapag tayo tinatangkilik ng maraming tao. Kapag dinudumog ng mga tao ang paninda mo, kapag napakaraming enrollees sa paaralan ninyo, kapag napakaraming taong dumating sa pagtitipon na sinet mo, kapag jam-pack ang venue ng iyong konsyerto, kapag maraming dumating para batiin ka sa kaarawan mo, kahit pa maubos ang handa mo. Siyempre, kapag maraming nakipaglibing sa mahal mo, nakiramay sa pamilya ninyo, natutuwa tayo. Sa kabilang banda, nalulungkot naman tayo kapag hindi tayo tinatangkilik ng mga tao. Nanghihina tayo, kuminsan nagagalit pa tayo o nagtatampo. Pero tingnan po ninyo ang ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Parang hindi siya natutuwa na siya'y sinusundan ng napakaraming tao. Kasi nga, nababasa ni Kristo ang puso ng mga ito. Kaya hinarap niya sila at sinabing, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Hindi maaaring maging alagad ko ang hindi magbubuhat ng kanyang sariling krus. Hindi maaaring maging alagad ko ang hindi kayang talikdan ng lahat sa kanyang buhay." Sigurado ko, marami ang mga hindi na sumunod kay Kristo dahil dito. Kahit nga, ngayon po natin i-apply ito, which we should apply, ilan nga kaya ang matitirang mga totoong Kristiyano? Sabi ko nga po nung nakaraang linggo, marami sa atin, in fact lahat tayo, nagmamahal sa Diyos. Pero hindi talaga yung paraan ng pagmamahal na gusto ng Diyos. Hindi buo. At ito nga pong sinasabi ng ating Panginoon ngayon, ang pinakapatunay nito. Marami sa atin ang mas nagmamahal sa pamilya, sa sarili nila, sa karir nila,
sa ministeryo nila, sa bukasyon nila, sa mga concerns nila sa buhay, kesa kay Kristo. Marami sa atin ang hindi willing magbuhat ng ating krus sa araw-araw. Kaya't kahit marami tayong mga Katoliko, lalo na sa bansang ito, I wonder, natutuwa kaya si Kristo? Natutuwa tayo kapag may malaking pagtitipon ng mga Katoliko Kristiyano. In fact, binabandera natin ang bilang nito. Halimbawa na lang itong nakaraang pagbisita ni Pope Francis sa Southeast Asia, kung saan sinabi natin, bati na rin sa news, na sa Singapore, sa National Stadium, umabot sa 50,000 Catholics ang umattend ng Papal Mass. Sa Indonesia naman, 80,000. While sa Timor-Leste ay tumataginting na 800,000 Catholics. Dito sa atin ay umabot ng 7 million Catholics gathered for the Papal Mass noong 2015. The largest papal crowd in history. O di ba, tuwan-tuwa tayo? Kung paano natutuwa rin tayo kapag maraming umaattend sa mga recollection, retreat, seminar ng mga samahang pansimbahan. Natuwa ako nung nakaraang meeting ng mga pari kasama ang mga laiko sapagkat ang ating kuasay pari siya ang isa sa mga nangunguna na mga nagpapadala ng kanilang mga delegates kapag may mga gathering ng mga samahang pansimbahan. Dito sa atin, natutuwa rin tayo na maraming nagsisimba. Nabubwisit na nga ang ilang motorista sapagkat napaka-traffic dito. Daw pag linggo, nakatutuwa. But again, natutuwa din kaya si Kristo? Ilan nga kaya talaga sa atin, sa tingin ni Kristo, ang totoong sumusunod sa Kanya? Ang totoong nagmamahal sa Kanya ng higit sa lahat, kahit pa sa sariling buhay nila? Ilan nga kaya talaga sa atin ang willing at hindi nagrereklamo na magbuhat ng krus habang tayo sumusunod sa Kanya? Ilan nga kaya talaga? On the contrary, nalulungkot naman tayo kapag kakonti ang nagsisimba. Mas nalulungkot tayo kapag according sa isang reliable survey, ay nababawasan ang bilang natin bilang mga Katoliko Kristiyano. Pero nalulungkot nga kaya rin si Kristo. Hindi kaya natutuwa pa siya dahil sa pagkonti ng bilang ng mga Katoliko ay mas lumulutang yung totoong mga tagasunod niya na pinakapupwedeng magpalaganap talaga ng aral niya. Isipin po nyo dati, konti lang ang mga Kristiyano, sila ay minority. Pero yung paglaganap ng mabuting balita at pagdami ng mga Kristiyano, steady, tuloy-tuloy. Kasi nga dati, quality, hindi quantity. Ngayon, ang dami nga nating mga Kristiyano Katoliko, lalo na sa bansang ito. Pero ang dami ding dispalinghado. Kaya sa halip na maipangaral ang mga aral ni Kristo ay parang nasisira pa natin ito sa imahe o sa mga mata ng ibang tao na nagiging dahilan para kaunti ang magkaroon ng interes sa Kristyanismo na nagiging dahilan din ng pagkonti ng ating miyembro. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang paghimok ni San Pablo sa mga taga-Filipos na maging ilaw sa iba. Tulad aniya ng talang nagniningning sa kalangitan samantalang ipinapahayag sa iba ang balita ng kaligtasan. Sa gayon, sabi ni San Pablo sa mga taga-Filipos, para maipagmalaki ko kayo pagdating ni Kristo sapagkat hindi nauwi sa wala ang pagpapagal ko. And take note, St. Paul here was writing to a small Christian community na pwede na talagang maging liwanag sa iba na tunay na maipagmamalaki niya. Kaya para sa akin, personally nalulungkot siyempre ako kapag nalalaman ko na kumukonti raw ang bilang ng mga Katoliko. Pero kung ginagawa naman natin ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano, sa palagay ko ayos lang yun. Ayos lang yun. Kung tayo'y nabubuhay naman talaga ayon sa turo ni Kristo, at dahil dito'y may mga nati-turn off na mga Kristiyano na ayaw panindigan ang mga turo ni Kristo, kung kumonti tayo dahil okay lang yun. Kahit maging minority pa tayo, basta ba tayo magiging quality, maipagmamalaki ni Kristo at magiging mga epektibong tagapagpahayag ng kanyang turo sa mundong ito. Kaya sa misang ito mga kapatid, ipagdasal natin sa natatanging paraan ng ating simbahan upang hindi tayo malinlang ng dami ng ating bilang para isipin na natutuwa na sa atin si Kristo. Pagdasal natin na huwag din tayong malungkot
sakaling kumukonti ang ating miyembro, kung totoo namang tayo'y nabubuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Maalarma tayo kung hindi. Maalarma tayo kung hindi tayo nagpapaka-Kristyano. Dahil dito, may mga nata-turn off na mga kapatid nating Kristyano. Doon tayo maalarma. Pero hanggat ginagawa natin ang ating tungkulin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, walang dahilan para lubha nating ikalungkot yon. Sila ultimately ang pumipili nun at hindi tayo. Basta tayo laging sumunod sa Panginoon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maging kalugod-lugod sa mga mata mo. Nababasa mo ang puso ko, hindi ako po pwedeng magsinungaling sa iyo. Nakikita mo kung mas pinapahalagahan ko ang iba kesa sa iyo. Tulungan mo kong makasunod sa layunin mo sapagkat alam ko namang para sa akin din ito. Na kapag ikaw ang inuna ko, mas magiging tama ang pagmamahal ko sa pamilya ko, sa mga mahalagang bagay sa buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na wag maiba ng direksyon. Tulungan mo kung ang tahakin ko lamang ay ang daan papunta sa iyo, Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Unahin mo ang Diyos. Pinakamahalin mo ang Diyos. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabut niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imping kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa puso, at ihagam mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagkasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuro mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they